Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kaniyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos, maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila. Lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami mga scientists ngayon ang nag-aaral sa mga natatagpuan sa kalikasan. Lahat yata ng nasa mundo ay pinag-aaralan. Pinag-aaralan ang outer space, pinag-aaralan ang nasa ilalim ng mga oceans natin, pinag-aaralan ang uri ng mga hayop at mga tanim, pinag-aaralan ang tao, ang katawan niya, ang mga ugali niya, ang mga genes niya. Sa mga maraming pag-aaral nito, maraming mga batas ay natutuklasan ang tao. Talaga mahiwaga ang sangnilikha. May batas sa kalikasan na nakikita ng mga tao. Ang katakataka lang at nakakalungkot, may talino ang mga scientist na mag-imbestiga ng mga phenomena sa daigdig. Bakit wala silang talino na kumilala na ang lahat ng mga ito ay hindi lang basta-bastang umusbong? Hindi kusang umiral ang mga bagay at mga batas sa mundo natin. May pinanggalingan ang mga ito. Kaya bakit hindi nila kilalanin ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng magaganda at mahihiwagang mga bagay? Kaya nga sinulat sa ating nabasa ngayon, kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit hindi nila nakilala ang Panginoong may likha ng lahat? Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang ng mga ito. Kaya mga scientists natin ay intelligent. Sa totoo lang, napaka-intelihente
na nasasaliksik nila ang maraming mga bagay na hindi naaabot ng ating pag-unawa. Pero hindi sila wise. Wala silang wisdom. Hindi nila kinilala ang may gawa ng mga ito. Kung kikilalanin natin ang Diyos at magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, mas lalo sana nilang matatarok ang mga bagay at ang kahulugan ng mga bagay na ito sa mundo. Hindi naman tayo mga scientists, pero nakikita naman natin at nararamdaman ang mga bagay sa sansinukob. Nararanasan natin ang kalakasan ng hangin at ng baha. Nakikita natin ang kagandahan ng mga bundok at ng mga tanim. Nararamdaman natin ang banayad na simoy ng hangin. Tayo nakakaramdam ng mga ito. At kinikilala ba natin ang Diyos na may likha ng mga ito? Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya dahil sa mga lilikha niya? Pinupuri ba natin ang Diyos na manlilikha? Kung dakila at maganda ang Kanyang mga ginawa, paano pa kaya siya? Gaano pa siya kadakila? Gaano pa siya kaganda? Kailangan tayong tumikil ng kaunti at pagmasdan ng kalikasan. Napapaikutan tayo ng mga magandang gawa ng Diyos. Purihin at dakilain natin siya. Sabihin natin kasama ng salmo, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Maliwanag na sasaad kung ano ang Kanyang gawa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.